Mga kababayan, ako ang sumuko sa kakulitan ni Kiko Barzaga. Ano kaya nararamdaman ni Marcos Jr.? Ayaw siyang tantanan ni Kiko. Alam mo, Marcos Jr., kailangan mong ipakulong. Sige, well, yun naman talaga ang ina-anticipate yata ni Kiko, no? Na pwede siyang ipakulong. Suspension na kasi ang inabot ni Congressman Kiko Barzaga ng Cavite sa kakabatikos niya kay Marcos Jr. Alam niyo yun, nabibilang nga lang sa daliri natin, di ba? Ang naglalakas loob ngayon na nagsasalita at pumupuna at prangka, diretsyo, tuwid. Walang ligoy-ligoy, oh. Tinutukoy niyang mastermind si Marcos Jr. ng malalang corruption sa Pilipinas. Sino kaya sa mga politiko pa ang or public servants if not politicians ang maglalakas loob ng katulad ng ginagawa ni Kiko Barzaga, hindi ba? Well, at least Kiko is with us, no? Tayong mga ordinaryong tao. Also si Leandro Leviste, pero iba po yung karisma ni Kiko eh. Tama kayo. And I would have to agree. Well, nauna kasi si Kikong lumaban at bumatikos, hindi ba? And ginigipit talaga. Kaya naman, kapag tinatanong ko kayo kung sino ang mas na-appreciate nyo, si Kiko Barzaga kaagad ang pinipili nyo. Leandro Leviste, kahit paano may hawak na panlaban kay Marcos Jr. Pero kapag nagsama-sama itong mga batang congressman laban sa mga tiwali, ay nakakahanga po talaga, di ba? And also nakakatuwa na maaring ang mga batang kongresistang ito ay gusto lang nilang patunayan ang kanilang, di ba, ang kanilang kagustuhan din na ipakita sa kanilang mga nasasakupan, sa constituents, and even sa buong Pilipinas na sila ay tumakbo at nasa posisyon dahil gusto nilang manilbihan ng tama, hindi ba? Maaaring ang mga batang congressman na ito at mga politiko ay hindi pa nalalamon totally ng sistema, which dapat ngang mabago na yan kapag umupo si VP Sara or ang mas matitinong mga leaders at sana kailan kaya, no? Malay natin ngayong 2026, di ba? Malay natin hindi na abutin ng 2028 yung mga mandarambong. Malay natin maawa si Lord sa atin, no? Lalo pat may mga makukulit at mga maangas na ayaw talagang tumigil sa kakabatikos hangga't kayang magsalita, hindi ba? Hangga't may platform, hangga't may social media, hangga't hindi tinitake down ng FB, verified naman pala tong Facebook ni Kiko, kaya malimit siya mag-post ng laban kay Ngiwi Jr. Tsaka siguro parang rest back din niya dahil nga ginigipit siya, sinuspend na nga, so wala siya ngayong, 'di ba, napapala at wala siyang magawa rin para sa kanyang mga nasasakupan diyan sa Dasmariñas, Cavite sa Pilipinas. So, ito ang mga pinagbubulgar ni Kiko at hindi siya tumitigil sa kaka-hashtag na ikulong si Marcos. Parang magandang gawing kanta to. Ilagay ko nga sa notepad ko. Baka makalimutan ko. Ipa-compose natin mga kababayan sa ating mga lyricist and composers, no? Shout out Beatrice Mir and sino pa yung isa? Yung mga magagaling nating composers ng mga songs na nasa channel natin. Kung hindi nyo nakikita, hanapin nyo dyan may mga maiksing video ang ating channel. And maybe ilalagay ko rin sa comment section, ano nga, ikulong si Marcos daw. Ikulong si Marcos. Ano kaya well, sa tingin ko mga kababayan, kayang-kaya naman ito ni Bongbong Marcos Jr. Matigas naman ang mukha niya eh. Huwag kang magagalit, President Marcos, kung natatawag kang matigas ang mukha, eh nakikita sa'yo eh. Ini-interpret lang namin kung ano nakikita namin sa iyo, 'di ba? Nananawagan ang napakaraming Pilipino na ikaw ay magpa-hair follicle test pero deadma ka. You will not dignify such kineme-latik at kung anik-anik pa mga sinasabi mo, kaya ayaw kang tandanan ni Kiko. Tapos pinupulaan ka na ikaw ay mahilig manood ng concert, pumunta, mag-party, mag-inom. Ay, ang sagot ni Marcos Jr., I love music. Yun ang sagot niya. Kumbaga, ko kung nagagalit kayo at nyo kung pupunta ako or umattend ako at nanonood ako ng mga concert. I love music. Ang ugali ni Ngiwi, alam mo, Marcos Jr., huwag kang mapipikon, this is constructive criticism. Wala sa itsura mo ang pagiging elite. Nakita niyo na ba siya sa personal, mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo nung pumunta ako ng Malacanang, hinaplos ko pang balikat niyan because of, di ba,
ang tumatakbo sa isip ko nun gusto kong makahaplos ng pangulo ng Pilipinas or gusto kong may mahawakan na pangulo ng Pilipinas. Because when I first met the late Senator Miriam Defensor Santiago, and I believe na siya talaga yung nanalo noon nung kalaban niya si Fidel V. Ramos, no? Kasi nga sabi ni Senadora Miriam, dinaya siya ni Ramos. Ay nakamayan ko lang si Senator Miriam. Yeah, nakamayan ko. I think so kasi nakipagkamay siya sa sa mga nung nangangampanya siya for her senatorial bid. First time niya maging senadora nun. Was it her first time daw? Maybe second term na niya. Pero ayun nga, may motorcade siya and dumaan sa amin, sa lugar namin, so nakamayan ko ang senadora. Ngayon, hindi siya actual president kasi hindi siya nakaupo, although yun ang paniniwala ng marami na siya talaga yung president that we never had. And then si Pangulong Duterte naman, nung nagpunta kami ng Malacanang, hindi kami hinarap dahil magla-lockdown na noon. Ano? February yon birthday ko. Pumunta kami ng Malacanang as birthday gift sa akin ng mga, unfortunately, ay mga admirer ni Iwi. Kasi nga 'di ba, Marcos supporter ako dati. So yung mga kasama ko sa grupo, mga loyalista. Ngayon inaaway na nila ako. Kasi tumalikod ako eh. 'Di ba umayaw na ako kay Ngewe. Oh, ang daming umaway sa akin. Mabuti na lang marami kayo ngayon. Oh, yung mga nanonood dyan, nakapag-subscribe na baga. Salamat po sa mga bagong subscribers. Comment kayo kung bago kayong subscribers ng ating channel. And thank you po. And saan kayo nandun kung kayo nanonood ngayon ng ating vlog na ito, mga kababayan? Kayo ba ay nasa abroad, nasa Pilipinas? And anong oras na po dyan sa inyo? Pa-comment nga po. So, yun nga, wala sa itsura ni Marcos Jr. na siya ay elite, na siya ay miyembro ng Alta Sociedad. Partida, pinanganak pa yata ito sa, saan ba? Sa Malacanang na? O tumira ng 2 dekadang mahigit sila sa Malacanang, 'di ba? O, ang pangit naman ng balat ni Ngewe, parang balat ng magsasaka. Well, may edad na kasi eh, tsaka iba yung singaw ng katawan. Well, karamihan sa lalaki ganun, no? Siguro nga dahil sa smoke, sa bisyo, pag-inom. Pero, ang pangit ng balat ni Ngewe. Sa personal, mga ate at kuya, kung nakita nyo na yan. And since hindi ko nga nakaharap si tatay, hindi ko nung pumunta kami ng Malacanang dahil bawal noong lapitan si PRRD dahil magpa-pandemic na or may virus na sa Pilipinas, ay si Ngewe yung kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na na-meet ko naman talaga at nahawakan. Ano? Ayan, so hinaplos ko ang balikat, pero nung hinipo ko yun, parang nanliit ako sa aking sarili, nakakwento ko yan matagal na. Nasabi ko, parang deserve ba niya na hangaan ko ng ganyan? Or parang nanliit nga ako sa sarili ko na, ba't masyado akong nag-a-admire dito? Parang hindi naman siya ka-admire. Kasi suplado siya eh. Iba-iba po si VP Sara kay Ngewe. Kung nakita nyo na si VP Sara, nakita nyo na ba? Nakaharap nyo na? Nakausap nyo? Nakapagpa-picture na ba kayo with VP? Kasi si VP Sara mapagbigay yan eh. Nagtitiis yan ng ilang oras. Mapagbigyan lang yung gustong magpalitrato, magpa-autograph. Matyaga si VP Sara, mga kuya. I think siguro tumatakbo sa isip ng Vice President ay training ko ito dahil ginusto kong maging Vice President and kung one day papangarapin ko or kung hindi ko man pangarapin, ibigay ng nasa itaas halimbawa at gustuhin ng mga Pilipino na siya ang papalit, 'di ba, or siya ang mamumuno, ito yung mga consequences, right? Yeah, I think so. Ito yung pwedeng kapalit ng, 'di ba, ng popularidad and ng kanyang great power and responsibilities na hinahangad. So, naiintindihan ni VP Sara and maybe because hindi naman ipinanganak si VP Sara with a silver platter. Katulad ni Ngewe na sa palasyo pinanganak, 'di ba? Sunod ang luho. So, mukhang sunod rin ang mga bisyo. Ano kaya ang mga bisyo niya, mga ate kuya? Polvoron lang ba? Alak lang ba? Tubig ba? How big is tubig? Ilang litro ang kaya niya mga ating upuan? Inumin habang nakaupo. Anyway, ayaw tintanan ni Kiko naku, ano kaya, makulitan kaya si Marcos Jr., ipakulong niya na to. Kasi sinampahan ng ethics complaint, di ba, si Kiko? May 2 milyong Christmas bonus si Marcos Jr. para sa mga congressman habang bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. #ikulong si Marcos. Sabi ko nga mga ate at kuya, yung expose ni
Leandro Leviste na sinalungat ni Kiko na di ba in-expose ni Leandro Leviste na may 2 million Christmas bonus ang mga buhaya. Bukod pa dun sa kanilang MOOE na bilyones. So sabi ni Kiko, mali ka dyan, hindi lahat may 2 million, sabi ni Kiko kay Leandro Leviste, no? Na-vlog natin yan, kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo yung video. I think kahapon ko lang in-upload. Nauuna lang dito sa ating vlog na to. Or nasa Princess Maui 1 channel, sa main channel natin. So, ang sabi ni Kiko, mali ka dyan, hindi lahat ng buhaya may 2 million. Ako, wala akong 2 million dahil sinuspend ako. Tapos si Akop, wala rin 2 million kasi nasa impyerno na. Yung namatay. Malakas mga asa si Kiko, no? Which is good. I think yung personality niya na yan, bukod sa nauna na siya talaga sa mga bumabatikos ngayon kay Ngiwi, ang na-appreciate ng maraming mga netizens, no, at mga Pilipino na nasa social media dahil nga hindi boring ang kanyang personality. So I hope si Leandro Leviste, yung anak ni Loren, na isa rin sa mga batang kritiko ngayon ng Ngiwi administration, ay dagdagan yung kanyang personality, no. Pero syempre mahirap baguhin ang sarili kung ganoon ka talaga. Sabi ko nga sa inyo, mukhang protected 'yon nung kanyang kabataan, shielded ng magulang ni na Loren. So formal si Leandro Leviste. Pero may itsura naman. So, Ian Marcos Jr., binubulgar ni Kiko Barzaga na namimigay ka ng 2 million sa mga congressmen pero bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang gusto nyo pa, makontento ang taong bayan na 500 pesos lang ang panghanda sa Pasko. Hindi mo yata kinontra yung secretary mo nun sa Department of Trade and Industry. Sino nga yun? DTI Secretary Christina, what the heck ang apelyido nun? Christina pangalan nun, di ba? I-comment nyo nga dyan sa comment section at hindi ko mabuklat. Nangangalay ang daliri ko. Nangangalay rin ba ang daliri nyo? Hindi nyo pa pinipindot yung like button dyan. Pati yung bell icon, yung katabi ng subscribe button, may bell icon dyan. Pindutin nyo yung all, yung bell at saka yung all na option para may notification kayo tuwing nag-vlog tayo. So, yeah. Bakit ka namimigay ng 2 milyon? What's in it for you, Ngiwi? Right? Ano ang kapalit niyan? Ano ang ibibigay sa iyo ng mga congressman kapalit ng Christmas bonuses na 2 million? Ang ordinaryong Pilipino nga, mamamasko, swerte nang makatanggap ng 500 pesos. Mga bata nga ngayon, di ba, sa hirap ng buhay, baka hindi makapamasko ng marami. Right? Dahil hikahos naman ang karamihan. Swerte na siguro ang bata kung makapamasko ng hanggang 1,000. Right? Ang daming pupuntahang kakilala, ninong, baka nga ang mga ninong nagtatago. Kumusta po yung mga nasa Pilipinas? Nagtatago ba kayo sa mga inaanak nyo? Ilan ang napamaskuhan ng mga anak nyo at apo nyo? Kaya pakisabi dyan sa comment section. So, tapos itong mga kongresista na hindi naman ng mga bata, may pamasko, tas 2 milyon pa? Anong kapalit? Anong may bibigay ng mga congressman? Ano ang gagawin ng mga congressman bilang kapalit ng 2 milyon? Hindi kaya another impeachment for VP Sara ngayong 2026? Pwede, no? Baka nga hindi lang 2 million ang ibigay. Christmas bonus pa lang ite. Sa 2026 ay yung mga allocables, mga insertions, mga amendments, mga projects, aprobado yan sa, baka ganun, no? O kaya naman yung MOOE nyo, bilyones ulit, Island-Tech, mga ating, no? Panggastos sila sa opisina nila, sa kanilang operating expenses sa opisina ng mga buhaya, o malaki ulit, basta i-impeach yun lang si Sara. Parang may nagbulgar niyan. Was it Ate Maharlika? Na, itutuloy pa rin ang impeachment sa 2026, ngayong 2026, parang binulgar ni Miss Maharlika yan, no? Someone exposed that. Or maybe it's Rowena Guanzon. Right? Itutuloy pa rin daw ang impeachment.
So VP Sara, mag-ready ka lalo't may mga hula ngayon na naku, may mga kababayan, may mga salamat sa mga nagse-send sa'kin ng link 'no, kung di pa kayo naka-follow sa Maui Spencer na page, paki-follow po yung Maui no, Princess Maui rather. Princess Maui na Facebook page naman. So Princess Maui tayo dito sa YouTube, Princess Maui rin ako sa Facebook. Bagong gawa 'yan kasi nga ginorgor 'no, pina-takedown ng mga double agents at kulto ng mga double agents at mga Team Alpotera ang aking page. Or maybe ng Niwi administration kasi binabatikos ko si Niwi. Anyway, yung mga double agents naman mukhang mga pakawala yan ng angkan ng mga yan eh, no? Kaya nga naniniktik sa mga Duterte. O, at saka sa mga Duterte supporters. So, yeah. Bakit ka nagbibigay ng 2 milyon? Ano ang kapalit? O, kung hindi man impeachment yan or maybe, ang tawag dyan, patikim. Kumbaga appetizer. Baka appetizer pa lang itong mga ating. Ayan ang Christmas bonus niyo, 2M. Hindi ako may sabi, si Kiko, appetizer pa lang yan. Soup pa lang yan. Iba pa ang main course. Iba pa ang second course. Iba pa ang dessert. So, mas malaki pa. So, itong mga kongresista, mga buhaya, o di, ay, pamasko eh. Tanggapin ko. Bakit? Paano ito ipinamasko, mga kababayan? Through check? Cheque ba ito? Binigay sa opisina nila? Or ito ba ay cash basis? Nakalagay ba ito sa maleta or sa briefcase? Or sa duffel bag? Paanong nabigyan? Ayan, Marcos Jr., kung nagsasalita ng kasinungalingan si Kiko Barzaga, kasuhan mo to kaagad. Kaya lang, di mo pala pwedeng kasuhan din. Kasi nasa public office kayo, huwag kayong balat sibuyas. Bawal yung gipitin ang mga kritiko nyo. Kaya ang gagawin ng babaeng ahas, di ba? Di umano uutusan ang mga ang miyembro ng Team Alpotera at mga double agents para kasuhan ang Team Alindog. Okay? Itong grupo ni mahal na Reyna Edwin Hamora na nagbubulgar sa mga double agents. O yung mga tik-tik na mga nagkukunwaring Duterte supporters pero mga pakawala pala ng kabila. At ng angkan ng mga, alam nyo na, mandarambong. Oh. So, gagamit sila ng ibang tao para gipitin ang kanilang mga kritiko or mga pumupuna sa kanila. Kaya feeling ko, hindi man makasuhan ni Marcos Jr. si Kiko Barzaga, uutos sila ng ibang congressman na magsasampa rin ng kaso kay Kiko. Kaya nga may ethics complaint na si Kiko. Plus, maybe may mga Kiko, mag-ingat ka sa mga sa mga posts mo or sa mga statements mo, 'di ba? Sa mga sagot mo sa mga interview kasi baka may gamitin silang ibang tao or maybe magkalkal sila ng baho mo. Baka mamaya tinatamnan ka na ng mga espiya at double agents diyan sa Cavite, mag-ingat ka or kung saan ka man nagsi-stay. Hindi pa po natapos diyan ang batikos ni Kiko. Ito pa ang isa niyang post, mga ate at kuya. The Cabral files all point to one mastermind. Aray, ngiwi, aray. Kaya pa, ngiwi, kaya pa. Dahil ako hindi ko kinakaya si Kiko, relentless, which is good. Kasi yung iba, mga kababayan, alam niyo yon, kapag ginipit, napipilitan na lang bumaliktad. Nababago na lang yung ihip ng hangin para tantanan na yung panggigipit. Right? Oo. Kumbaga kakalabanin mo kami or you will, may masamang mangyayari sa'yo or you'll just join us. Panoorin niyo yung movie, mga kababayan, na Wicked for Good, yung part 2 ng Wicked, yung si Ariana Grande at saka yung Green, si Arevalo. Cynthia Arevalo, something. 'Di ba yung kwento nga ng Oz, right? Makaka-relate kayo sa sitwasyon sa Pilipinas. Similar. Pero yun nga lang ay fantasy, fairy tale, no? Pero at saka musical, pero same. And I don't know if I'm just hindi ako iyakin eh, mga ate at kuya. Pusong bato Akems, di ba? Pokla ako pero pusong bato. Right? Pero dun sa movie na Wicked, lalo na yung Wicked for Good, yung part 2, ay, grabe ang iyak ko. Wala nang pigil-pigil ang luha. Ano kung umiyak ako? Umiyak din naman ang lahat, normal yun. Ano kung umiyak ako? Pokla ako, normal yun. Pero promise, never akong umiyak.
Kasi gano'n yun, eh, feeling ko kahinaan ang pag-iyak. And the first time na umiyak ako ulit, nung ako ay, adult na mga or grown up na mga kababayan, ay nung nag-EDSA kami. Okay, may mga frustrations kasi nung nag-EDSA kami nung 2024 na may mga ine-expect kami na hindi nangyari. Kumbaga nag-EDSA kami, napagod, nagastusan, napuyat, inaway, ginipit, kinabahan, natakot, pero nakaupo pa rin yung diktador. Nag-ipon-ipon yung pagod, galit, kaba, takot, 'di ba? And frustrations, yun grabe ang iyak ko no'n, hindi ko na pero I think, yeah, umiyak nga rin pala ako do'n nung nasa EDSA kami, hindi ko na napigil but I cried every day and every night nung nangyari yun. Okay, 'pag nasa EDSA kami, pagbalik ko sa nire-rent kong room ay, do'n ako umiiyak 'no, hindi lang dahil sa pagod kundi sama-sama na. So yun yung naaalala kong grabe ang iyak ko, di ko na pinigil yung luha ko and then, itong pagkakapanood ko ng Wicked for Good na movie. Like, ngayong New Year, siyempre 'no, manonood ako ng movie. Kumbaga magde-day off ako ng very light. Grabe ang iyak ko, ate! Promise maiiyak kayo sa movie, ang ganda rin ng kwento. Super ganda, panoorin niyo po, highly recommended ko. Pero sana ang susunod na iiyak ay, sa kulungan na umiyak 'no. Yung deserve umiyak at deserve maparusahan at pagdusahan niya ang kanyang ginagawa sa Pilipinas. Kasi ang sabi nga dito ni Kiko, the Cabral files all point to one mastermind at ikaw yun, Ngiwi Junior. Wala ng preno-preno, wala ng code name, wala ng alias. Ikaw ang tinutukoy ni Kiko na mastermind ng pagnanakaw at korupsyon sa Pilipinas. Kasi tama 'no, dalawang bagay lang 'yan mga kababayan, eh, and kayo na rin ang sumagot sa comment section. Ikaw baga ang mastermind, kaya grabe kalala ang nakawan. Or inutil ka, kaya hindi mo alam na habang namumuno ka, ang nasasakupan mo nakaw na ng nakaw. My God mga kababayan, bagong taon, bumabaha dyan sa Pilipinas. January 1, walang bagyo. Tama? Sino mga taga Maynila? Tingnan niyo yung mga balita. January 1 ng 2026, bumaha sa Maynila, walang bagyo. Ibig sabihin, ang mga projects, ghost projects, lalong-lalo na ang flood control. Bakit may flood? Bakit hindi nako-control? Flooded na ba ang kanilang mga bulsa ng pera ng Pilipinas? Inutil bang Pangulo Singiwi kaya wala siyang magawa para disiplinahin at parusahan ng mga magnanakaw o siya ay kasabwat? Kasabwat lang ba o mastermind na rin? Pa-comment po dyan sa comment section at panoorin ang susunod na video na nakikita sa screen.